Habang ang iba ay patuloy na nakaantabay sa kasalukuyang nagaganap sa pampolitikang isyu ng bansa, ito namang ating senador ng bayan na si Senator Rapi Tulfo ay tahimik na ginagampanan ng kanyang tungkulin, lalo na sa mga OFW nating kababayan na kasalukuyang nasa mga accommodation facilities ng kanilang mga agency. Habang busy ang lahat sa kaganapan sa bansa, ay binisita ni Idol Sen Rapi ang ilang mga pasilidad ng mga agency sa bansa kung saan di umano nakakahabag ang sitwasyon ng accommodation ng mga paalis ng mga kababayan natin na nakikipagsapalaran o makikipagsapalaran sa ibang bansa. Tumakas. Kasi siguro kaya kinakandado, akala niya tumakas. Ibig sabihin, pag tumakas yung OFW natin, ibig sabihin may problema. Ito ba yung CR? Yes po. Walang tao dyan? Wala po, sir. Paliguan. Yes po. Kung paliguan, saan yung shower? Dito lang po, sir. May Hindi pwede. O, see? O, tulad nito, tabo-tabo. Bakit tabo-tabo? Dapat may shower. Tapos, tingnan mo, wala man lang toilet seat. So, anong gusto mo mangyari? Naka-squat? Dapat yung may toilet seat, ma'am. Dapat yan, mayroong flush. O, tapos butas-butas yung bubong. Binabayaran nila. Yes po. O, see? Diyan tayo eh. Kaya niya kinakandado yung pinto para one-stop shop na siya rito. Lahat ng kailangan bibilin sa kanya. Nagninegosyo pa siya. Walang karapatan na OFW lumabas para bilhin yung necessity. According po sa ating memorandum circular, kailangan Andiyan. po meron kayong pinaprovide na food. So, dapat po wala pong bayad din para sa ating mga OFW na nandito sa inyong facility. Ito pong pagkain na ito ay provided sa kanila or binibili po nila? Binibili po. Nakita mo na? Hindi. Nawala mo na? Hindi. Na walang shower? Wala po. Kasi po tabo ang ginagamit. Kaya nga, bawal yan. Tapos, walang flush. So, kailangan bubuhos. So, yung bahay mo ba may flush o buhos-buhos? Meron po flash. O, kung meron palang flush yung toilet ng bahay mo, bakit itong mga OFWs natin, mga kliyente mo, na pinagkakitaan ninyo, bakit walang flush? Kasi po nangyayari po, pag may flash po, napapabayaan po tuloy-tuloy yung tubig. Hindi. E di magkuha ka ng maintenance na i-repair. So kung anong meron ka sa bahay mo, yun din dapat ang meron sa mga kliyente mo. Yun ang dahilan kung bakit ka may magandang bahay, may magandang toilet, may magandang shower. Dahil sa kanila. Ano po ito dito, sir? CR din po, additional na CR po. Okay. Oh, kita mo, sir? Walang toilet seat, walang flush. Apo. For the convenience po of your clients, Sige po, dapat yung may flush. Sige po. Tapos butas pa yan. O pwede silang mapusuhan dito. May pinto ba ito? Apo. Kasi po babae lang po dito eh. Kahit na, sir, so walang pinto, o kita dito. Lagyan mo ng Apo. pinto. Kasi kung walang pinto, kita mo open o screen. O, Sige po. paano kung may mga may teleskopyo doon? Matiteleskopyo sila habang naliligo dito. Pagpipiestahan sila. Apo, sige. Payag ka ba, sir, na Apo. ito ba gagawin mo sa mga anak mong Apo. dalaga? Sorry po. Papaayos ko na po. Wala akong problema Sa po. mga anak mong babae? Siyempre, di mo gagawin ito, Apo. sir, di ba? Apo. I-report po sa amin na meron silang accommodation pero they are required to submit. So, 2022 pa po. Pinaka-comply po namin. 23, 24, 3 years na hindi pa sila compliant. Hindi pa sila kapag-submit. Ilan ang OFWs dito? Mga nasa 40 po. Mga 40. 40. Opo. Wow! Ilan ang bedrooms? Meron pong tatlo sa taas po. Tapos meron po dito po sa baba. Pagsasiyasat nga ni Idol Rapi ay na-discover niya na parang mga sardinas at tila ba hindi accommodation kundi parang preso o piitan ang kanyang nasumpungan na sitwasyon ng ating mga kababayan na naghahanda umalis patungong ibang bansa. Dito nga ay tumambad kay Idol ang masikip, mainit at kulang na ventilasyon sa mga silid o kwarto kung saan tumutuloy at natutulog pansamantala ang mga papaalis ng OFW nating kababayan. Okay. Yan yung po paliguan. Ginawa lang po siyang paliguan po. Walang exhaust. Ang init. Sige po, i-ano na lang po namin. Kawawa naman po. Oh, ang dami nila, oh. Sobrang dami, oh. In fact, meron pa doon sa van. Ano yung mga nasa van ngayon? May mga gamit. Papasok pa lang. Mag-report pa lang po. Pero Mag-report pa lang, nga. iayusin po namin sila. Oh. You see, ma'am, as it is, sobrang siksika na. Meron pa isang van doon na papasok pa lang na punong-puno. Siguro mga 8 yun, nakita ko. Ano naman po ito, first aid? Okay.
first aid niya, ha? Inayos. Oh, dapat pag first aid, Apo. pag ginano ito mo, may mga gamot. Nasaan yung mga fire extinguisher mo? Pinaripil ko po. Ay, hindi pwede at all times. Mamaya po, i-deliver No. po. Opo, I understand po. Pasensya Dapat na po. may mga fire extinguisher Meron dito po, kasi siksikan sila eh. Dapat Meron po, nakalagay meron po. strategically sa mga lugar na in case of sunog, pwede sila Meron pa, mag-spray. meron pa. Pasensya na po, sir. Pina-check ko kasi kayo nung weekend. Napag-alaman din ni Idol na hindi nakasunod sa itinakdang guidelines ng DMW ang mga may-ari ng agency hingil sa kanilang pagtanggap ng kliyente. Kulang-kulang at di sapat na kagamitan na dapat i-provide ng agency para sa mga OFW pansamantalang nanunuluyan. Tulad na lamang ng walang sariling shower ang kubeta, walang toilet seat at flush sa mga bowl ng CR, walang maayos na kama at kainan, at higit sa lahat, mga nagsisiksikan sa kwarto at parang nga namang mga sardina sa lata na nagkukumpulan. Gayon na lamang ang pagkadismaya ni Idol sa kanyang nasumpungan na nararanasan ng ating mga kababayan na paalis pa naman upang makipagsapalaran. Kasi nga po, wala sila mga locker, wala mga cabinet. Ano dapat ang ratio para sa isang accommodation? Ilang bedrooms dapat? Ano ba yung specified guidelines para mabigyan ng permit ang isang accommodation na magtanggap ng mga OFWs? Dapat po talaga sa Tumira. yung meron silang mobility. Pero kung titingnan po natin, sa dami po niyan, maliit po yung area to accommodate all of them. Ang iniisip ko nga po, ma'am, sana double deck man lang. Meron pong mga Sir, pasensya na po. Dati po kami nag-double deck po. Ang naging problema po, number one po, yung mga kuto. Tapos sir, ang babaw naman ng... Wag, sir. Hindi, sir, hindi pala kuto. Surot pala po. Surot, sorry. No, sir. Meron po kami monthly maintenance po from Mapicol. No, sir, nagpapalasot ka lang. Dapat yan double deck. Just imagine, sir, 40 katao, siniksik mo sa bahay mong ito na napakaliit. Ngayon pa alam, pinapawisan na ako eh. Oh. So much more, pag summer, sinira mo yung pinto, sinira mo yan, nagsisiksikan sila rito. Sir, sobrang Ayusin po sobrang namin. pang-aapit yung ginagawa mo sa mga kliyente mo. Ayusin po natin, sir. Yung passport ninyo, Sir. tama ba yun, ma'am? Nasa Opo, kasi sa po, for kanila? processing na po yung kanilang kontrata. Yes, ma'am. Opo. sa kanila. Yes, ma'am. Tama lang po yun? So general rules, sir, dapat nasa OFWs. Sir, ayan na naman, violation yan. Kaya kinukumpis kayo mga passport kasi ang iniisip niya baka tumakas. Kung maayos ang trato mo sa mga tao, hindi ka tatakasan. Ibalik mo ang passport. Lahat kayo galing probinsya, ano? Opo. Okay. Ayoko naman ma-shutdown sila kasi paano naman sila. Ang gusto ko siguro, sir, mag-rent ka pa ng isang bahay Magana po. para yung ilan sa kanila ma-transfer doon. Opo, meron po. Bawal magpalamig ng tubig, maglagay ng pagkain na hindi alam ng staff. Opo. So, ibig sabihin, hindi sila pwede uminom ng malamig na tubig. Meron naman pong tubig doon sa... Saan? Kaya lang po doon sa... Yan po sa ibang lalagyan. Water dispenser, wala naman laman. Sa dami-dami nila, sir, kung akong tatanungin, 3 water dispenser. Na merong mainit at may malamig. O, wala. Sir, pag nagnegosyo tayo, wala namang problema magnegosyo. Gusto ko yung magnegosyo tayo. Di ba? Kailangan natin yon. Pero yung negosyo, nasa tamang pagnenegosyo. Ano man ito? Parang pwede pong kainan po. Tulugan to. Okay. Kainan po yan pagka meron silang kwento. Sestahan po nila. Kaya nga, Pinapakonvert po namin ito tingnan sa... niyo po ito. Kainan na, tulugan pa. Paano sila kakain dito? Hindi, meron pa po sa labas po. Dati, ito po, kaya ito ganito setup nito eh. Paayos na lang po namin po. Sleeping quarters, o tapos may building dyan, o pwede silang mabusuhan dito. At saka, pag sleeping quarters, sir, sibakin mo na itong bakal-bakal na ito. Opo. Para in case of emergency, makalundag Sige yung po. mga tao, Sige po, makatakas. yun na po yung pa-priority namin. Saka, wag mo nang gawing kainan at saka tulugan. Opo. Grabe naman, sir. Busy. Anong almusal nyo kanina? Pandesal. Pandesal lang. Kagabi, anong pagkain nyo? Magulang po kami ng isda, sir. Anong klaseng isda? Maya-maya po. Ilang peraso? Tag-isa po. Isang maya-maya. Kalahati ganun po. Ulo Ha? ganun. Isang ulo ganun. Akalahat ulo lang. Na maya-maya. Ay, nako. Naawa ako sa kanya. Ilang peraso pandesal kanina? Huwag kang matakot. Oh! Kung sakaling mabitin sila doon sa pagkain nila, may cash allowance galing pa sa amin. Kailan ka pa rito?
ma'am? January. 2 months ka na rito. Yes, Saan ang punta nyo? For flighting na ako bukas, sir. Bukas magpa-flight ka na. Saan ka pupunta? Saudi po, Riyadh po. Ito lang pong abiling ko. I-correct nyo po. Yan o, mismo DMW yung sabi may violation kayo. Ako po mismo nakita ko, meron dami yung violation. So, ma'am, take note and then gusto ko, in a couple of weeks, maximum siguro 1 month. Maayos na yung mga double deck. Babalikan ko kayo, sir. Promise. po. In less than a month, babalikan ko kayo. Kung ganito sila, I think yung ibang agency ganito rin. Sige po, ma'am, ayusin natin ha, and sir. Apo. Sa huli, pinaalala ni Idol na gawin ang tama sa pagninegosyo. Walang masama sa pagninegosyo. Ang hindi lang tama ay ang makapang-argabyado gamit ang negosyo. Inaasahan ni Idol na sa pagbabalik niya muli para bumisita sa mga pasilidad ay magkakaroon na ng malaking pagbabago ang sitwasyon ng mga kababayan nating mapupunta sa mga accommodation ng mga agency. Isa rin itong paalala at awareness sa karapatan ng bawat Pilipino na dapat hawak nila ang kanilang mga pasaporte at hindi dapat nasa pangangalaga ng mga agency. Sa kasalukuyan, merong mapapatawan ng parusa ayon sa batas at meron ding dapat i-improve ang kanilang mga pasilidad tungo sa kumbinyente ng mga kababayan nating paalis ng bansa. Muli, mabuhay ka, Senator Rapi Tulfo, sa pagsiserbisyong publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Anong almusal nyo kanina? Pandesal. Pandesal lang. Kagabi, anong pagkain nyo? Nakulang po kami ng isda, sir. Anong klaseng isda? Maya-maya po. Ilang peraso? Tag-isa po. Isang maya-maya. Kalahati ganun po. Ulo Ha? ganun. Isang ulo ganun. Kalahat ulo lang. Na maya-maya. Ay, nako. Naawa ako sa kanya. Ilang peraso pandesal kanina? Huwag kang matakot. Oh! Kung sakaling mabitin sila doon sa pagkain nila, may cash allowance galing pa sa amin. Kailan ka pa rito, ma'am? January. 2 months ka na rito. Yes, Saan ang punta nyo? For flighting na ako bukas, sir. Bukas magpa-flight ka na. Saan ka pupunta? Saudi po, Riyadh po. Ito lang pong abiling ko. I-correct nyo po. Yan o, mismo DMW yung sabi may violation kayo. Ako po mismo nakita ko, meron dami yung violation. So, ma'am, take note and then gusto ko, in a couple of weeks, maximum siguro 1 month. Maayos na yung mga double deck. Babalikan ko kayo, sir. Promise. po. In less than a month, babalikan ko kayo. Kung ganito sila, I think yung ibang agency ganito rin. Sige po, ma'am, ayusin natin ha, and sir. Apo. Saan si Anyo? Isang si alam po ito. Ilan humang tao rito? Ilan Ano yung po, client? 6 lang po kami. Anim lang. Sa ngayon, 6. Opo, naka-flight na po yung ano. At any given time, kuminsan, yung pinaka-pick nyo ilan? Hindi man po na ano, 7 lang, pinaka-8, ganyan po. Tsaka hindi po siya nag-i-stay dito, alas dating po ang tao dito. Ma'am, Po. yung kubeta at saka shower, isa, bawal po ito. Kasi, tingnan yung ano nyo, no? Kubeta, hindi maayos. Opo. Tabo-tabo. Sana man lang may shower. Okay po. Tapos dapat merong toilet seat na may flush Opo. for the convenience of the client. Opo. 6 lang, pwede makita yung libro. Ay, ito po yung dati po. Wala pa po kaming logbook eh. Mag-isa mo na lang. Opo. Ngayon. Ay, hindi Kung mag- pa po yung 3. Kung mag-isa ka, bakit maraming sapatos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O, 9. Kasi kontra ano po, akin po ito mula po dito sa taas. Kasi po nagtatrabaho po ako. 10, 11. Ibig sabihin, lahat ito sapatos mo. Hindi po, yung mga nagalis po kasi iniwanan nila yung mga sapatos na tulad po nito, mga sira na. Saka po nitong isa. Okay. Pwede mong kita sa taas. Okay po, sige po. Pasok po. Sabihin niyo, 7 lang tayo lagi ako ganyan. Tayo, bilisan niyo ang tawag ka. Sarap ito po. Oh, bakit ganito ito? Walang ventilation, walang man Meron lang. po, marami man po kami electric fan. Hindi, nasaan? Na yun po sa baba po. Ayan po, tagigisa po. Kada kwarto po yan, tag-iisa kami. At least ito may double deck. Opo. Kahit pa paano. Pero mainit pa rin, ma'am. Oh, ito marami, oh. Daming lista. Oh, dami ito. 14. Oh, 16. Dati pa po yan, sir. O nga, pero huwag niyo sabihin palaging 7 lang. Ano yan? Butas-butas yung bubong. Ano pag umulan? Delikado to. Eh, pamaya, tamaan yung kamay nung Hindi man po. yung tunay na electric fan.
Huwag ho kayong matakot at mahiya. Ito ay para sa inyo at sa mga sa susunod na papalit sa inyo. So, ilan ho kayo ngayon dito yung totoo? 7 po, sir. 7. Opo. Tig-isang kama kayo. Opo. Tapos yung isa po dito rin po. Sa sahig. Opo. Saan dito sa sahig? Dito po. Ito. May naghiga rito. Meron po, sir. Isa dito, dalawa, tapos dito isa. Opo. Ganito. Gaano katagal na kayo rito? 2 weeks na po, sir. Ikaw? 2 weeks na rin po mahiga. Saan galing kayo? Sa La Union po. Locos. Okay. Saan punta nyo? Saudi po, sir. Saudi. Riyadh. Opo. Okay. Delikado ito. Walang hawakan. Dapat may hawakan. Hagdan eh. Okay pa, paano ko po? Pwedeng madulas dito yung tao. Lalo kung nagmamadali, kung emergency, ako nga lagay kayo ng yung hawakan. Okay po. Okay. Oh. Naku po, delikado ito. Ma'am, Po. wag to. Papalis ko po yan po. Delikado ito. Pwede masugatan yung kliyente niya. Tapos dito may nakahiga. Opo. O, tingnan mo mama. Dapat may hawakan to. Pwede humakyat. Okay, sige po. Okay po. O, kita mo, pag aakyat ka rito, gagapang ka. Eh, paano kung madilim mo, sus. Delikado ito. Opo. Ako po. Oh. Ilan sila rito? 8 po, 8. Wow. Masikip. Mainit. Opo. 8 sila rito. Kasi man po, alas dating man po silang tao dito. Hindi, walang alis dating. Wala. Yung ibig sabihin, sa isang gabi, matutulog dito 8. Opo. Walang ventilation. Ma'am, wag to. Okay po, papapalitan. Wag to. Maglagay ka ng ceiling fan at hindi ka pwede maglagay ng 8 rito. Ang report na nila sa ating opisina ay 1545, hindi po kasama itong another door. So, hindi to ni-report sa DMW bilang accommodation ng mga madideploy. Undeclared. Ito po kasi dati, bakante po to. Hindi, sabihin natin, bago lang, etc. Opo. Ma'am, hindi pwedeng 8 rito. Period. Okay po. Saka, the most dito para sa akin, 2. 2 lang. Okay po. Bakbakin na yung mga, dapat may locker yan, tapos 2 lang, tapos may electric fan. Hindi pwedeng 8. Ha? 2. O, kita mo? 2 rito, 2 rito, 2, 4, 6, 4, anak. Diba, sir? As usual, walang shower yan. Walang shower? Di tabo. O, kita mo yan. Tapos, di buhos. Walang flush. Isa rin buhos. O di nagpagod-pagod pa kayo. Kawawa naman kayo. Bawal to eh. Ilang kayo natutulog dito? Ano po, 6? Isa mga 20 kayo. Yes po, sir. 20. 20, pinagkasya mo rito. Ma'am, huwag kang tumulong kay mata. Hindi ka ng konsensya. Ma'am, para sa inyo itong ginagawa ko, pasensya sa abala. Para masiguro na komportable kayo. Pare-pareho yung mga violation nila sa CR. Walang shower, yung toilet saka isa lang, ditabo, walang flush. Ilan po kayo nakahiga rito? Wala. Konti lang, mga ilan. Siyempre, kaibigan mo si ma'am, mga ilan ma'am. Mga 4 po dito sa ilalim po. 4. Sure ka, huling tawad. Opo, Pero ang 4. sabi sa akin doon sa labas, 4 po. hindi totoo, huling tawad. 4 po. 4. So ito mga 4, isang ventilador, tapos walang ilaw. Okay. Sa taas, pwede ko umakyat. Sa taas, 7. Buti pa ito, may hawakan. Oh. Again, walang electric fan. So ito, 2, 4, 6, 8. Bili daw nila sir yung mga fan. Hindi yung ano lang naman. Pero dadalhin din namin pag Yung mga electric fan sa inyo lahat yan. Okay. Pero yan po sa agency po, yan malaki po. Yung malaki. Pero yung maliliit kasi kulang, bumibili ka ng sarili electric fan. Na which is mali. Dapat, wala silang bibilihin. Dapat fully provided. Yung third floor, May 7 daw po sa 7 na naman. 7 rito. Jesus, Lord, have mercy. Paano ang pagkasya ng 7 rito? Grabe. BMW, kasuhan nyo itong may-ari nito, sanction nyo, multahan nyo ng malaking pera. Grabe, ginawang kawawa, kinakawawa yung mga
kliyente nila. 7 doon na para sa akin 2 tao lang dapat. Grabe itong ginawa nyo, ma'am, sa inyong mga kliyente. Kinawawa nyo. And yet, ang kinikita nyo, dolyar. And yet, kahit itong trato nyo, ilan dito lahat. Bini natin. Bali 7, 14, 18 po lahat sila. 18. Na parang ang trato nyo para sila mga preso, daig pang preso. Ma'am, pasaran nyo ito. Parang ano to, tangkal ng baboy. Sorry Hindi to accommodation para sa mga OFWs natin na pagdating ng bansa, kung saan sila madideploy, magdadala ng pera.